Okay. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At good morning din doon sa mga manonood natin sa ibang bansa, particularly sa US and Canada and some in Europe. Kahit nang ilan lang kayo, magandang umaga sa inyong lahat dyan, magandang gabi, or kung ano mang time dyan ngayon sa inyo, magandang araw sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti, paki-press ng like. Paki-like naman at paki-share this video to your friends if you like this video. At also, paki-subscribe naman. If you have not yet subscribed, nakalimutan niyo yung mag-subscribe kahit na matagal-tagal na kayong nanood dito pero nakalimutan yung mag-subscribe, paki-subscribe naman. Okay? So, salamat. Uh, Then, ano bang pag-usapan natin? What topic we will be talking this morning? Uh, Ito, medyo nakaligtaan ng mainstream media. Another media, uh, media uh, people i-discuss ito. Uh, Even sa ano natin, sa mga vloggers, kukunti ang nag-pick up nito. More on the general information or news na lumabas. Actually, this is the news na medyo yumanig din sa mundo dahil nga sa deklarasyon ng President ng US na si President Donald Trump. So this is with regard to his statement of declaring war against ICC. Uh, Hindi naman war using uh, uh, bullets and bombs. Hindi naman yan ang intention niya. But the entity, ang mismong organization ng uh, ICC, gusto niyang buwagin. In terms of pressure doon sa kanyang mga allies at ang mga sanctions na gusto niyang ipataw. Oh, hindi lang sa ICC mismo, but sa mga member state uh, na nagsusuporta sa ICC. So, ang naisip kagad natin yung uh, benefit na magkaroon si President Duterte kapag mangyari yan. Ito yung sinabi ni summarize natin or kukunin natin yung mga highlights sa sinabi ni Secretary of State Department na si Secretary Marco Rubio. Kasi lahat ng mga uh, matters with regards to ganito ka delikado mga foreign policies uh, uh, requires other nations na ma-involve in the decision of the President. Ang nag-a-announce niyan ay ang State Department at yan ay si Marco Rubio. So, we remember yung war sa Iran hanggang ngayon, ang relation with NATO, and then yung sa Cuba, then with Venezuela, lahat niya yan ay nasa harap sa lahat ng mga nasa forefront si Secretary Rubio sa mga ganyang usapin with regards to diplomatic relations with other countries. At ito nga siya nagpahayag. Uh, Siya naman ang representative ni President Trump. So, ano bang sabi ni Secretary Rubio? Ang sabi niya, itong ICC, matagal na nilang ginawa ang pag-himasok sa soberenya ng isang bansa. Talagang tumama sa atin yan. No? Despite the fact na umalis na tayo sa ICC, hinabol pa tayo. Kasi gusto lang ipalabas na yung past offenses natin while we are a member, pwede nilang gawing batayan yan as ebidensya ng violation against human rights na yun naman ang gusto mangyari ng mga makakaliwa. So, klarong-klaro naman
sino nag-spearhead nito, no? Itong mga demanda against sa President Duterte. At mismong ICC, mga investigators are involved. Kasama na si Trillanes, kasama si Boying Rimulya, kasama si Gibo Chujuro in a meeting. Matagal na nila yung pinaplano kung paano ipatupad. No? Then, money was involved. So corruption was, mayroong corruption doon sa pag-uusap na yan with ICC. Kasi naglabas ng do 2 million US dollars na si Martin Romualdez, which is talagang merong involved na pera para lang makidnap si at makulong si President Duterte diyan sa Dahig. At diyan pumasok yung sinabi ni Secretary Rubio na parang parang pinakaialaman ng ICC ang soberenya ng mga bansa na gustong ipahiwatig na hindi naman sila elected, mga bureaucrats na hindi naman elected by the people, gusto nilang makialam sa lahat na mga pangyayari sa isang sovereign nation tulad ng Pilipinas at tulad ng US. Sabi ni Secretary Rubio, kung mayroong mga paglabag sa batas na ginawa ng kanilang mga citizen, it should be in their courts, doon litisin, hindi sa foreign na courts tulad ng ICC. Di ba yun ang lagi nating sinasabi? Lagi nating pinapahayag. Tama si Secretary Rubio. At sinabi pa niya, anong mangyayari dyan sa mga Marines na talagang lumaban against mga illegal alien, mga illegal migrants na pumasok na nagbigay ng problema sa kanilang bansa dahil nga tangay-tangay itong mga droga doon galing sa South America at mga kriminal na nagbuwis ng buhay. Ibig sabihin, kung meron tinaya ang kanilang buhay para magiging safe ang US, ang Amerika, ano na lang kung merong isang siraulo na katulad ng mga makakaliwa o ni Trillanes na magdemanda sa ICC at hanapan ng paraan na mahuli yung mga tao na yan na i-charge naman ng crimes against humanity tulad kay President Duterte. At pwedeng mangyari kung yung mga Democrat ang manalo ulit as president at mabawi nila yung pamumuno sa Amerika, ang administrasyon ni President Trump, pwede nila gawin yan sa pag-persecute sa kanilang mga kalaban. Pwede nilang gayahin si BBM, template. Gagamitin sa politika. Yan. Kaya yun ang gustong putulin ng administrasyon ni President Trump. At ito ang pahayag niya na talagang gigibain niya yung ICC. I-uproot niya yan. Talagang walain na marami naman ding nag-protesta, lalo na yung mga European countries na mga imperialist din naman yan. Ang daming mga bansa na kanilang sinasakop dito sa Africa. Kaya kadalasan ng mga African countries ay member sa ICC. Pero yung iba, nag-alisa na, tulad ng Niger, Burkina Faso, gusto nang umalis dyan at ang ibang mga bansa pa sa Africa. Kasi ayaw nila mag-imasok din. Yan naman ang katotohanan. Parang extended imperialism ang ginawa. Nakialam yung mga bansa na yan sa Europa na matagal naman yan na colonize ng ibang bansa dito sa Asia, Africa at South America. At ngayon gusto nilang ipatuloy na sila makialam sa internal affairs ng isang bansa tulad ng Pilipinas na ginawa na nila. Ang malungkot lang sa Pilipinas, mismong presidente ng Pilipinas na Pilipino na nagsuko ng isang presidente na napakaganda ng ginawa sa bansa. Isang presidenteng bangag, pinakulong kinidnap itong presidente na nagpakulong ng mga bangag.
Klarong-klaro. Ah, yung bangag, pinakulong yung nagpahuli ng mga bangag. Kita na natin anong reason. At yan ay tinutulan ng Amerika, yung mga ganyang gawain. No? Doon sa ating topic, sinabi natin na uh, unmindfully, or ibig sabihin, hindi natin uh, nakikita na yung ginawa ni President Trump ay malaking tulong na protektahan ang karapatan ni Senator Bongo at saka ni Senator Bato de la Rosa. Dahil dito, sa tingin ko, hindi na mag-i-issue ng warrant yan at hindi na i-implement yan ni BBM kasi klarong-klaro yung banta ni Donald Trump through Marco Rubio na kung sino yung makipagsabuatan dyan sa ICC in whatever means, in whatever manner, talagang paparusahan na nila. At isa na ito, pagsang-ayon sa ICC kung i-implement mo yung warrant of arrest galing sa ICC kay Bato. So with this development, talagang delikado ang pamahalaan natin na masanksyon. Baka ngayong 19% na tariff natin, gagawing 40 na yan. Or mas malubha pang mga sanksyon ang gagawin. O pagbawalan ng biyahe, yung mga cabinet secretaries na involved diyan sa pag-aresto kay President Duterte, o mismong presidente ng Pilipinas. Bawal na pumunta sa Amerika. Alisin yung mga visa privileges nila at yung mga tinatago nilang kayamanan, it will be forfeited for against the government of the US. So, matatakot na yung pamahalaan natin, sinabangag na gagawin yun. Kasi klarong-klaro naman, hindi naman nagbibiro si President Trump. At anong sasabihin niya, ginagawa niya yan. So ngayon, protected na si Bato at saka si Bongo. So ano ito? Ang equation dyan sa Senado, sa Senate politics natin, magbabago. So instead of minus, meron na pagkakataon naman natin mag-plus. Kung pwede nang umatin sa hearing ito si Senator Bato. Dahil hindi na pwedeng arestuhin dahil wala namang warrant na hindi na kaya na i-implement yung warrant ng ICC. So, meaning, pwede na siyang lumabas. Pwede na umatin ng hearing. At magagalaiti dyan sa mga ginawang kabalastugan ng mga witnesses dyan at saka yung prosecution. Kahit nasabihin natin na hindi abogado si Bato, pero may PhD yan, alam niya paano at matagal na PNP chief yan. May experience yan dyan sa mga criminal aspect ng mga kaso. So alam niya yan. So napakagandang balita yan. At si Senator Bongo, hindi na siya magdalawang isip. Hindi na siya cautious masyado na anong sasabihin niya. Kung niya, pwede niya sasabihin lahat. Kaya wala naman siyang kasong harapin na matindi. Yung kaso niya na with regards doon sa transaction with the company, yung transaction sa construction company ng kanyang pamilya, baka naman din gagamitin yun para sa plunder. Ipagpatuloy, siguro yun din ang isa sa mga pinag-ingatan ni Senator Bongo. Pero mahirap patunayan yun dahil wala namang ginawang lahat na project na ginawa ng company na yun. Kompleto, nagawa naman lahat. Kaya nahirapan sila pagsampa ng kaso na yun against Senator Bongo. Kaya ito, isipan nila itong ICC warrant. Ngayon, hindi na. Delikado rin dyan si Trillanes kung magsasalita-salita pa siya against for ICC. Ibig sabihin, kakampi siya ng ICC. Any individual or state that is supporting the ICC. Itong Australia at Japan nga, kinakausap na ng US eh. Kaya nag-react yung Australia eh. Pero hindi nila naisip
O isipin nila yung mga trade nila, ang lakas ng trade ng Australia papunta ng US. At I don't know kung anong tariff rate ng pinataw ang US dyan sa Australia at Japan. So mag-iingat sila dyan kasi malaking impact yan. Ang kapalit niyan, yung pagiging member at pagbigay ng mga suporta, yung mga dues nila or support nila sa ICC. No? Kung hindi na sila susuporta, no, aalis na sila sa ICC, mas beneficial pa sa kanila. No? Maganda naman yung peace and order situation ng Australia. Hindi naman natin iniisip na magkaroon ng genocide dyan in the future or anybody who will commit a human rights violation dahil napakahigpit ng mga criminal laws dyan sa Australia at functioning naman yung judicial system nila katulad din ng Japan. So wala ka ng takot na mangyari yung nangyari noon na kung magkagira, mayroong genocide na mangyari tulad na nangyari sa mga African countries, hindi yan mangyari dyan sa mga lugar na yan. Kaya, pwede na sila umalis sa ICC. What's the use of being a member of ICC kung functioning naman yung judicial system ninyo? O, yun nga ang minensyon ni Secretary Rubio. Bakit manghimasok ka kung functioning ang judicial system ng isang bansa na kaya nila magpatupad ng justice sa mga kaso na isasampa sa kanilang mga sala, sa kanilang mga korte. So, wala na kayong gamit ang ICC. So, sa sinabi niya, nung pag-establish ng ICC, I think 1984, isa sa mga pangako ng ICC na they will act only on cases of genocide and if the court of that particular nation is no longer functioning. Wala na, hindi na, wala na mga judges, wala na mga korte. No? Hindi na nagpa-function, hindi na gumagana. Kaya pwedeng pumasok ang ICC as a last resort na puntahan ng mga naaagrebyadong mga mamamayan sa bansang yan. Pero sa Pilipinas, hindi naman nangyari yan eh. Kaya nga, lagi natin sinasabi. Dahilan yan sa sobrang katrayduran ng bangag na presidente natin. Nasa akala niya hindi darating sa ganitong punto. Pero marunong ang Panginoon eh. Sino bang mag-akala na mag-decision si Donald Trump, si Putin at saka si Jinping ng ganyan against sa ICC? Walang nakapag-isip niyan. Di ba? Sa mayroong mga miracles na ganyan na hindi natin gaanong nakikita noon. Pero ngayon, unti-unti nang lumabas. Noon, sanctions lang ang binibigay ni Donald Trump doon sa mga judges. But right now, gusto niya talaga war against ICC, i-uproot or itigil na yung ICC. Di ba yung mga European nation ang nagsuporta? With this declaration ni President Trump, maraming mga European countries na dependent pa rin sa US. No? Ilagay na lang tulad ng Germany. Ang dami nilang export. In fact, trade imbalance na sila with the US. Maraming tinanggap na import ang US from Germany than Germany coming from the US. Yan ang katotohanan dyan. And most of European countries, tulad din dito sa Asia, grabe ang imbalance. Kaya nga, nagpataw si Trump ng tariff para makabawi. Or, mag-establish kayo ng mga factories niyo, manufacturing companies outside of your country dito. Para mawala na yung tariff ninyo, maghanap kayo ng lugar sa US na ang dami dyan na ang laki-laki ng Amerika. Doon kayo magpatayo ng mga factories ninyo. Tulad yan sa Memphis, TDC, diyan kayo banda. Mga lugar na iniiwanan na ng kanilang mga American na mga inhabitants dahil wala ng functioning na government sa mga lugar na maliliit. Mga towns na
wala nang nakatira halos. Ang population, napakababa na lang. O, doon kayo pumasok, doon kayo mag-establish. At this is for the advantage dun sa mga US population, working population, dahil magkaroon na ng industrial revolution ng US kung ganyang karami na yung mag-establish ng mga manufacturing companies inside the US. So, meron mga trabaho ang mga tao, including the migrants that are legally na napupunta sa US. Magkaroon na sila ng mga trabaho na that follow the salary scheme ng US departments. So ganyan ang mangyayari diyan. So itong mangyari kay pag hahanap nila kay Senator Bato. Ultimately, si President Trump lang pala ang magbigay ng solusyon. Siya ang magbibigay ng solusyon diyan. At si Senator Bongo parang nabunutan ng tinik yan sa problema diyan niya sa warrant. At yung pinag-iabang nila na warrant against BP Inday Sara, nalusaw na yun. At yung 7 general, tuwang-tuwa na ngayon. Wala na kayong panglaban dyan. So nakikita natin, something shifted forward dito sa atin sa mga oposisyon. Merong mga paglilipat ng favor. Ngayon, ang sitwasyon bumapabor dito sa mga lumalaban sa malademonyong gobyerno na to. Nakita naman natin na walang intention, ibang ang intention nila na talagang they will roll this country forever. Ay ang pamilya na yan. So, hopefully, maging klaro yan. Kasi bago lang nag-declare si President Trump, magkaroon siya ng clear shall we say, yung declaration talaga. Pero sinabi na niya, clear naman yun eh. So, maging klaro yan sa utak ng mga bangag ni Trillanes. Ano nyo pwedeng gagawin yung ginagawa nyo? And this will greatly affect sa hearing ni President Duterte. This will greatly affect. Sigurado yan. Hindi na sila makakokus. Kasi ito lang ang kasong hinihiring nila, yung kaso ni President Duterte. So, whatever will be the outcome, mananagot pa rin sila. Paano sila mag-survive yan? Ilang members ba yan? 135. Yung ibang members niyan, hindi naman malalakas na bansa except for I think Japan, ang number 1 nagbibigay ng mga suporta in whatever form dyan sa ICC na yan, at saka Australia. At ang member nga lang dito dyan sa ICC na Southeast Asian country is Cambodia. Ano ba naman ang binibigay ng Cambodia? Napakaliit na bansa tulad din natin. So other countries ay nandyan sa Europe na meron din ng business or transaction with the US. Nag-i-export din sa US ng kanilang mga goods which is subject to tariff. Yan ang gagamitin ni President Trump. Kukondisyonan yung mga yan. Paano na lang? Anong choice na mga yan? Na-dependent naman sila sa economy ng US. Kahit nagalit sila sa US, galit pa kayo, tinatanggap yung mga produkto nyo eh. Yan lang ang katotohanan yan. Yan ang reality. So, makikita natin ang shift ng kaso na to, itong with regards to ICC. Makikita natin kung paano sila mabubuwag. At alangan naman kung wala na sila, patuloy pa rin nilang i-incarcerate o ikulong si President Duterte. Ang hula ko lang nito, once na, ito lang spekulasyon lang to, but there's a big possibility na mangyari. Kung lulubha itong sitwasyon na to at matigas yung ibang mga European countries na hindi talaga
aalis diyan sa ICC, baka ang sunod na move ni President Donald Trump, ikokondisyonan niya. Kukondisyonan niya na pag hindi niyo uh, you will not set free President Duterte of the Philippines, which is sabihin niya, siya nagsasalita, which is my friend, and we have a good relations with the Philippines during his term. Kung hindi niyo yan pakawalan, uh, patuloy naming iipitin yung mga businesses niyo na we have with our country, with the US. Baka ultimately, i-mention na yan yung pangalan ni President Duterte. Kasi patuloy nila inimbestigahan yung Afghanistan eh. Din yung Russia, yung kaso sa Ukraine, pero para magkaroon ng peace talk ang Russia at saka ang Ukraine, dahil galing lang ni President Trump sa Ukraine. At iyan ang topic sigurado na pinag-usapan nila. Sinisit up nila kung paano magkaroon ng peace deal dyan. Sa with Putin. Kasi nag-usap na rin sila doon. Pagpunta nila doon sa meeting nila with Xi Jinping, nandun si Putin eh. So, ganyan ang mangyayari dyan. Na ultimately, ang ICC talaga, with the pressure na in-exert ni President Trump na the country that is the most powerful in this world, there's no future or there's no reason na hindi yan mabubuwag. Talaga, napaka sama pala ng pangyayari na ginawa ni BBM. Dahilan kay President Duterte, nabuwag yung ICC. Yun ang magandang balita. Dahil sa ginagawa ng mga dilawan at mga komunista, nabuwag tuloy ang ICC. Di ba? Ayun ang matinding karma. Sabagay, hindi naman natin masabi na ganyan talaga. But, pagkakataon lang na nangyari yan. So, ito yung maging sitwasyon dyan. Ultimately, lalabas yan si Bato. Kasi, isa sa mga tatingin ko, mangyayari niyan, magkaroon ng yung, especially itong mga Filipino Americans nandiyan sa US, they will sit a meeting with President Trump to discuss the real situation ng Pilipinas. The real situation na ito nga, mga undemocratic na mga ginawa ng pamahalaan na to, ang panggigipit, ang pagnanakaw, lahat na yan. At alam na si President Trump naman, updated yan sa mga ganyang balita. There will come a time siguro, in the near future, na sabihin na niya talaga. Pero ayaw naman niya makialam siguro sa Pilipinas, openly, through diplomatic channels, sabihin niya na huwag mong i-implement yung sobrang oppression sa mga opposition kasi it's undemocratic ang ginagawa mo. Kung gusto mo pa magkaroon ng good relations ng US at saka ang China under your administration, bangag. Bagay, hindi naman sabihin yung bangag. So, huwag mong ipahuli or i-defer mo yung mga warrant of arrest ng ICC. Pero automatically, deferred na yan eh. Hindi na yan nila i-implement. Kasi klarong-klaro, kung hulihin nila si Bato, ay lalabas yan sa news. So, sinong makikita na yan lumabag sila? Nakipag-cooperate pa rin sila sa ICC. So itong pangyayari nga na ito, talagang parang sampal sa mukha ni Relianis at ni Bangag at yung mga komunista at kina Remulla, John Vic Remulla, lahat na nagplano para hulihin si Anyo. Ito, dumating na. Hindi na ninyo kayang arestuhin yung mga general na pinaratangan niya, yung mga PNP chiefs na during the time of President Duterte. Hindi na nyo kayang ipahuli yun. At lalo na si BP Inday Sara at saka si Bongo. So, napaka-positive na pangyayari. Na hindi natin napansin gaano dahil nakatutok tayo sa impeachment case ni BP Inday Sara.
hirap naman silang magpatunay ng mga allegations nila. Kahit na sinabi ko na mabubuksan pa rin yung mga tax record dahil nga majority sila. 13 sila against 8. At ngayon, inanapan pa nila ng butas ito si Cayetano. Gusto nilang i-charge ng plunder si Matibag. True Matibag, yung ginamit ni Bangag. So, ganyan ang pangyayari dyan ngayon. Ngayon, ito nga, si Matibag, siguro nag-response ito doon sa reklamo ni Erwin Tolpo. Narinig siguro niya na yung kaso na sinampan ninyo na grave threats at saka inciting to sedition last year pa, January 2025, hanggang ngayon hindi pa na nagkaroon ng resolution. At ngayon, mayabang na nagsalita si Matibag na pinasa na nila sa DOJ. Hindi nga na tinanggap ng DOJ yan, binalik sa inyo eh. Dahil kulang ng ebidensya. Ngayon, siguro hanapan ng paraan ng DOJ tulad sa ginawa nila kay Senator Marcolita na meron ng proof, reason, with certainty of conviction. Talaga, kaya nga isang taon yun yung inupuan yun eh, dahil wala kayong makitang ebidensya. Tatawanan lang kayo niyan. Madidismiss lang yan. Or ipipilit ninyo, tulad sa ginawa nyo kay Senator Marcolita, yung kaso na yan, na hindi rin naman ninyo madimanda si BP Inday Sara dahil impeachable officer yan. So matutulog lang yan dyan sa ombudsman, hindi yan masampa sa Sandigan Bayan. Malaking kalokohan na yan. Kung pansinin ng ng Sandigan Bayan, dyan pa lang, per se, with that policy na hindi pwede ang impeachable officer na ididimanda mo with criminal offense dyan sa mga korte na yan, outside of the impeachment trial court. Klarong-klaro naman yan eh. Kung gawin lang yan ng DOJ, talagang wala silang kamalay-mala, wala silang kaalam-alam sa batas o talagang nakaligtaan lang nila or talagang sinadya nila na makaligtaan yung batas na yan or paglabag sa batas ang ginagawa nila. Pikit mata na lang, hindi nila tinitingnan ng totoong espiritu ng batas na yan. At lalabagin nila tulad sa ginagawa nila sa mga kaso na sinampa nila tulad na sa kaso ni Senator Marcolita. Si Clavano, tatawanan na naman ulit yan. Na talagang in-insist na plunder talaga yung kaso ni Marcolita. Pagdarating ang time na magkaroon ng matinong judges yung Sandigan Bayan, tingin ko sa pagkangayon hindi natin makita yan dahil klarong-klaro naman na malita ang nagpatako ng Sandigan Bayan at yung ombudsman. Kaya malabo. Pero meron tayong Supreme Court na we are hoping na gagawin ng kanilang function. Not until mag-decision ng Supreme Court positively or fairly diyan sa kaso. Ma-achieve natin yan. But kung hindi talaga ma-achieve, we will wait for the next administration kung mangyaring magkaroon ng eleksyon. Na yan ang pipigilan nila ngayon through Constituent Assembly, through charter change. Yan ang pipigilan. Kaya sa tingin ko, ito na dapat talaga lumabas ang tao. I don't know. Dapat lumabas ang tao. Hindi natin dapat inalintana kung magkaroon man ng martial law. Sigurado yan. Yung gusto nila ay magkaroon ng martial law. More na ma-protract nila yung kanilang mga positions or yung kanilang administration kung magkaroon ng martial law. At mahawakan nilang gusto yung mga tao. Basta darating tayo sa point na yan, ituloy lang natin ang laban natin. Huwag nating pabayaan yung ating mga prinsipyo na patuloy na yunurakan ng pamahalaan ito. Let's defend our right, defend our freedom and democracy. Yun lang gagawin natin. So yung kaso ni VP Inday dyan sa DOJ, matagal na yan. Kaya nga binalik sa inyo yung sa impeachment case, di ba? Kaya nga nagka-buhol-buhol yung mga dates, dinadaya yung mga dates, mga sworn statement na
Ngayon lang nagkaroon ng attachment o nakahanda na yung attachment before the sworn statement. Di ba? Nakita na natin, hinabol yung mga sworn statement kaya malaking paglabag sa rules of court ang ginagawa nila. Ngayon, ito si Makibag, nagyayabang pa. We are waiting for the resolution. Balangang resolution, 1 year na yan nandyan sa DOJ. Hindi mabigyan ng resolution. Oh. Kaya, nanakot na wala namang natakot si Inday ang tatakutin mo ng kaso. Yan na nga, yung itong impeachment nga, yan na, hinarap na mga defense lawyer ni BP Inday Sara. Anong resulta? Napaka ganda ng mga presentasyon ng defense against the prosecution. Pero despite of that, mabubuksan pa rin yung mga tax record ni BP Inday Sara. Kasi ang last nila resort niyan ay pabubuksan nila sa presidente. Mabuti nga para makita natin na talagang this is a political impeachment dahil nakialam na yung presidente. So, ganyan ang mangyari niyan. Kaya yung pinalutan nila sa media na nakademanda na si BP Inday Sara. Ang daming demanda ni BP Inday Sara. Yan dyan sa ombudsman pero hindi magalaw-galaw dahil hindi naman siya pwedeng idemanda ng any case, criminal or whatever dahil impeachable officer siya. Kailangan tanggalin niyo muna yan, tanggalan niyo muna si BP Inday Sara para mademanda. Ganyan yun. So, this is it. Ito na ang huli nating topic. So, we're glad na ganyan nangyari sa declaration ni President Trump at nagkaroon tayo ng hope na itong situation ni President Duterte ay will turn out very positive. Will turn out the immediate return ng President Duterte to the Philippines. Parang naninag na natin na mangyayari yan dahil sa statement ni President Trump na to. So we are praying and hoping na mangyari yan the soonest time possible na makasama natin ang ating Pangulo at sigurado ako he will be roaring like a tiger kung mangyari yan at ma-flip ang mga espiritu ng mga supporters niya. Kaya lang tayo, steadfast lang tayo, magpakatatag at patuloy ang natin, demand sa tama at protektahan natin ang ating mga karapatan, lalo na yung pagsasalita. So, siguro hanggang dito na lang tayo for this episode. Maraming salamat sa pakikinig ninyo, sa papanonood ninyo. I hope you will come again to get informed dito sa Justin Talk News PH. So maraming salamat. But before you leave this channel, paki-like, share, and subscribe. If you have not yet subscribed, paki-subscribe na lang. So maraming salamat. God bless sa inyong lahat at good morning.